Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, tuwan-tuwa po ang Pangulong Bongbong Marcos natin dahil nakakuha po siya ng discount dun sa taripang ipinataw po ng Amerika sa Pilipinas. So, every time po kasi na mag import po ang ating bansa ng mga kalakal, ng mga produkto galing Amerika, tayo po ay papatawan po ng 20%. Ngayon, pumunta po si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para po makipagnegosasyon para mapababa po yung taripang ipinato nga ng Amerika sa atin. So sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na achievement daw po yung nangyari, yung nagawa niya kasi binigyan tayo ng 1% discount doon sa taripang 20%, ito ay magiging 19% na lamang. So maraming nagsasabing mga loyalista na napakagaling daw po makipagnegosasyon. Kahit daw mga pustong si Donald Trump, sinasabi nga do'n na magaling nga daw makipagnegosasyon si BBM, talagang nahirapan daw siya na papayagin na do'n sa 19%. So, ay sa 20%. Kaya ang ending, binawasan na lang daw po ng 1% para daw, kumbaga, yun yung naging contribution ngayon ni Bongbong Marcos na ipagmamalaki niya sa mga Pilipino na napababa niya yung taripa na ipinataw po ng Amerika sa atin. So ito, panoorin po natin 'tong balitan 'to para mas magkaroon tayo ng konteksto kung talaga bang great achievement po ni Bongbong Marcos itong 1% na discount na binigay ng Amerika dito sa taripa. Nagkasundo na sa ipapataw ng Amerika na taripa sa Pilipinas matapos ang pagpupulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Live mula sa Washington, D.C., nasa frontline ang balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong napagkasundoan ni na Pangulong Marcos at President Trump pagdating sa taripa? Angela, nagpulong na nga sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump kanina sa White House mga bandang alas 11 yan ng umaga, oras dito sa Washington. At dito napagkasunduan nila na ibaba na ang taripa na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Mula 20% ibinaba ng 1% at ginawang 19% ang ipapataw ng Amerika na taripa sa Pilipinas. Ito ang sisingili ng Estados Unidos sa bansa para sa mga produktong i-export ng Pilipinas. Bilang kapalit, tatanggalan naman ng taripa ng Pilipinas ang ilang produkto ng US gaya ng automobile. Madadagdagan din ang import ng Pilipinas sa soy products, wheat products at pharmaceuticals para mas bumaba ang presyo ng gamot sa ating bansa. Pakinggan natin ang mga pahayag ni Pangulong Marcos at President Trump tungkol dito. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's strong, a strong negotiator. He loves your country. Natalakay din kanina ang relasyon ng Pilipinas at China at Amerika. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi kailangang balansehin ng Pilipinas ang relasyon nito sa dalawang bansa dahil sa pinaiiral na foreign independent policy. Pero sinabi ni PBBM na strongest partner ng bansa ang Estados Unidos. Wala naman daw issue kay President Trump kung magkasundo ang Pilipinas at China. Natanong din sina Pangulong Marcos at Trump tungkol sa posibleng maging negatibong reaksyon ng China sa planong pagpapatayo ng ammunition hub ng Amerika sa Subic. Angela, kanina nagsalita rin itong si Defense Secretary Gilbert Chodoro at sinabi nga niya na yung mga relief goods naman daw na makakatulong para. Ngayon mga katoto, sa tingin nyo ba na patas ba o talagang great achievement ba yung ginawang pagninegosasyon ni BBM dito kay Donald Trump? Kasi ang nakikita po natin dito, dihadong-dihado po ang Pilipinas sa ginawang negosasyon ni BBM dito kay Donald Trump. In-outsmart po siya ni Donald Trump ito si BBM. Parang pinagtatawan ng pangari ito si BBM na parang tinukot siya sa ating point of view. Kasi sinasabi niya top negotiator daw itong si BBM kaya nakakuha daw yung 1% na discount doon sa tarifa. Pero ang totoo niyan,
para sa opinion po natin, dihadong-dihado po ang ating bayan. Unang-una, 20% to 19%. So, bilang isang host country, para lang tayong binigyan ng abuloy na masabi lang, pakonsuelo de bobo, na may nagawang pagbaba doon sa taripang ipinataw ng Amerika sa atin. So, from 20%, ginawang 19%. Pero, ang pinakaano rito, yung pag tayo na o yung Amerika na ang magpapasok ng, kumbaga, I mean, kung sila yung kung tayo yung magpapasok ng mga produkto galing Amerika, eh wala pong babayarang buwis ang Amerika sa atin. Tayo magbabayad ng 19%, sila walang babayaran. Doon pa lang, 'di ba, hindi na fair yung naging kasunduan nila. Lahat eh puro pakabig sa Amerika. Hindi man lang nagamit ni BBM yung mga bargaining chip natin tulad na lang ng EDCA, pati na rin yung planong pagtatayo ng ammunition factory sa Palawan. So, ito pinapakita lang talaga na mahina talaga itong si BBM pagdating sa sa usaping yung geopolitics kung tawagin nga, 'di ba? Yan yung isa sa mga wala siya na meron si Pangulong Duterte. Kasi kung sa negosyasyon lang, eh talagang makikita natin nung panahon ni Pangulong Duterte, kung inyo maaalala yung dalawang kampana, yung malaking bell, di ba? Eh hawak ng Amerika yon. Pero di ba, naibalik dito sa Pilipinas dahil sa mga kagustuhan ni Pangulong Duterte at saka may hawak siyang alas, yun yung ginamit niya para maibalik dito sa atin. Eh ngayon, may hawak tayong alas dito sa Amerika para yun yung gamitin nating bargaining chip para mapababa natin yung taripa. Eh hindi ginamit ni BBM. Diba? Pwede naman niya sabihin na kasi hindi naman natin alam kung paano sila nagkaroon ng negosasyon. Sabi kasi ni Donald Trump, eh, nahirapan daw siya. Pero asan yung, kumbaga, wala man lang recording na ipakita kung paano man lang nagsalita si BBM para i-ano niya yung argumento niya tungkol dyan sa taripa na yan. Kasi kung meron man, pwede nating, pwedeng niyang gamitin yung EDCA site na pwedeng ibasura niya na yan kung hindi ibibigay na mas mababa yung taripa. Eh yung ibang bansa, wala naman silang EDCA na ganyan. Wala silang mga base militar ng Amerika. Tayo meron. Tapos may plano pa yung Amerika na magtayo ng ammunition factory dito sa Pilipinas na isa sa pinakadelikadong gagawin. Kung ito man ay matutuloy, talagang pinaka-bad move na gagawin ni BBM pag yan ay natuloy. Dahil isa na tayo sa magiging target ng mga kalabang bansa ng Amerika. Lalo na pag nagsimulang umatake na yung Amerika at talagang karoon ng gera, eh siguradong isa yung Pilipinas sa mga tatargetin dahil nasa atin yung factory na gawaan ng mga ng mga ammunition ng mga Amerikano, 'di ba? So, doon pala makikita natin na unang-una unfair yung naging yung naging yung desisyon nila para diyan sa taripa na yan. Pangalawa, hindi naramdaman ni BBM na pinapahiya na siya, pinagtatawanan siya ni Donald Trump. Top negotiator, hindi mo nga nagamit yung mga bargaining chip mo, tapos 1% lang. Bilang ikaw ay isang bisita, tapos ganun lang ibibigay sa'yo, pakonsuelo de bobo. So talagang napaka sinasabi nga nung nakararami na luging-lugi po ang Pilipinas pagdating po sa sa deal na 'yan. Ngayon, bakit nasabi natin din na luging-lugi tayo doon sa taripa na 'yon? Kasi ito po yung unang naging pronouncement ni Donald Trump nung lumabas yung balita na yung pumunta nga si BBM sa Amerika para nga makipag-negotiation. So, from 20% na taripa, dati pala yung mas mababa pa. So, ito tuloy natin. Ito yung nakarang balita na magpapatunay na talagang naisahan tayo ng Amerika dahil ito si Donald Trump, isang negosyante. Bago naging presidente yan, naging negosyante yan. Yan, may mga pa nga yan, di ba? May palabas pa yung The Apprentice. So, doon pala makikita mo kung anong klaseng tao itong si
si Donald Trump. Hangga't kayang lumamang, ilalamangan talaga niya yung kanyang mga ka, kanegosasyon. So ito, panoorin po natin to para, ito throwback to ito yung nangyari lang bago yung aprobahan o bago yung i-announce yung 19% na taripa na yan. Ito talaga yung original na percent ng taripa na dapat ipapataw sa Pilipinas. Hindi nakaligtas ang Pilipinas sa dagdag taripa ng Amerika sa mga inaangkat nilang produkto. 17% ang ipapataw na ayon sa isang ekonomista na may epekto sa presyo ng bilihin, dollar remittances at iba pa. Pero may good news din naman ayon naman sa gobyerno. Nakatutok si Mark Salazar. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. Ang babalangyan nitong Marso, tinutuon na ni US President Donald Trump. Hindi bababa sa 10% ang reciprocal tariff ang ipapataw sa lahat ng produktong ibebenta sa Amerika mula sa 185 bansa o teritoryo. This is Liberation Day, and the day that we began to make America wealthy again. Pwede pang tumaas yan, depende sa bansa. Ang mga produkto mula sa Pilipinas halimbawa, papatawan ng 17% na reciprocal tariff. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Of course, tayo'y dapat tumugon sa ng nararapat. Pero as of the moment, sabi nga po ng DTI, very minimal po ang magiging impact sa atin ito. Hindi tayo malaki ang ina-export sa US. Sa datos ng PSA, 16% lang ng total export ng Pilipinas ang dinadala sa Amerika o katumbas ng mahigit 690 billion pesos. Pero kung ang Department of Trade ang tatanungin, pwedeng good news ang bagong taripa. Nang itaas kasi ang taripa sa lahat ng bansa, lumabas na isa tayo sa pinakamababa sa Asia. Mas mataas ng konti sa 10% tariff sa Singaporean products. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. Isa pang good news, karamihan ng ine-export natin sa Amerika gaya ng electronics at earth minerals ay exempted naman sa pinataas na taripa. Sabi ng isang ekonomista, bad news yan. Posible kasing magtaas sila ng interest rate para agapan ang pagmahal nila ng bilihin. Pagka nagtaas sila ng interest rate, tataas din ang halaga ng dolyar kontra piso. So pagka nagtaas yun, sasadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Kaya yung Doon, tama yung sinasabi niya. Siyempre, saan ba idadagdag yung ibabayad nilang taripa, di ba? Yung tax na yan. Siyempre, kung malaki yung babayaran nilang tax, yung ibabayad nila, idadagdag yan doon sa mga presyo na i-import natin. So, wala ring saysay. Kumbaga, wala ring tayong makukuhang benepisyo masyado. Kahit sabihin natin, maliit lang naman daw yung ini-import natin sa Amerika, pero dating na negosyo yan, may mga bumibili pa rin niya kahit paano, mataas pa rin yung magiging presyo niyan dahil nga doon sa 20% na binigay na taripa. Pero yun nga, dito sa balita na to, nung March, dapat 17% lang yung taripa natin. Pero ano nangyari sa pagnegosyasyon ni BBM? Bakit umangat pa na to ng 19%? So, instead na mapababa natin yung taripa from 17, kasi yung talaga original na unang pronouncement ni Donald Trump, naging 19. So, imbis na maka-discount tayo ng malaki, nadagdagan pa yung babayaran natin. So, hindi talaga masasabi natin na naging great achievement yung ginawa ni BBM na naibaba niya ng 1%. Ang totoo niyan, naisahan tayo o naisahan si BBM ni Donald Trump na dagdagan ng 2% from 17% naging 19%. So malaki mas malaki yung nakuha ng Amerika kaysa sa magiging benepisyo ng Pilipinas, di ba? So hindi talagang luging-lugi ang ating bansa dahil sa kagawa ni BBM.
na-outsmart na siya ni Donald Trump ng harap-harapan, pinagtawanan pa itong si BBM. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.